at nagkaroon ng tatlong anak na si Lucia, Tati, at Ruben. Ngunit sa kasamang palad, namatay si Lucia dahil sa sakit ng malaria. Makataan ang isa pang taon at dumating ang isa pang mabuting atin. At dahil sa pagganito o pagayong sakit, ay ginawa ng mga praile na 50 piso ang angkat. Tangali ang tapat. Nandito na naman ang mga prele at tulisan. Sus, Mang Joseph! Porket maganda ang ani ngayong taon, dinagdagan agad ng mga prele ang buwis. Iisip mo na, ipagpalagay mo lumaki ang mga buhaya. Tiniis na lamang ni Kabesang Sales ang pang-aabusong pinansyal ng mga praile. At binayaran na lamang ito ni Sales upang di sila magalit at sa dahilang maasang pagbibili sa mabuting halaga ang kasunod. Subalit, nang lalong yumaman ang kanyang lupain, ito ay inangkin ng mga praile at pinagbayad siya ng buwis. Besong Tales, ano na ang balita sa buwis? Ito na! 50 piso para sa buwis. 50 piso? Ha ha ha! Papagawa ka ba ka sa barangay? 100 piso na ang buwis. Lalo na at ganda ang iyong anim ngayong taon. Ano po ginagawa nila dito, Itay? May hingi na naman ang dagdag buwis ang mga prele ako. Aba, dapat kang dagdagan ang buwis. Dahil lumalaki na rin naman ang kita ng iyong buwis, hindi ba? Ano yung buwis? Ako, pinabalak mo, Itay. Kukuha tayo ng utugado. Kukuha tayo pang maipaglaban ng ating karapatan. Pero, Itay! Wala nang pero-pero! Kuuna ang desisyon ko uli. Ang abogado. Ngunit sa huli, natalo siya dahil sa malakas na influensya. Sa kabila nito, pinagpatuloy ng Kabesang Alas ang kanyang pagbabantay sa pinaglupa. Anong gagawin mo sa itak na yan? Kung ang mga tulisan ay may mga baril. Kailangan kong bantay ng aking mga panahon. Ang bawat isang tubo roon ay isang buto ng aking asawa. Sa tuwing aalis ang ama, si Huli ay titungkit sa buhay. Lubungaw at pagdasal ng mga tuwing. At ang matanda naman ay nagbabalsak sa tubig nagsasabing pagbabalikan.